Hello kids! Welcome sa eSkwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na kagaya ninyo. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, makakasama ninyo sa panibagong aralin dito sa ating online classes. At alam ko, hindi pa kayo nakakalabas dahil kailangan munang manatili kayong ligtas sa loob ng inyong mga tahanan, kaya tayo naman ay maglalaro. Lalabas tayo, pupunta tayo sa palengke. Pero virtual palengke lang. Okay, maglalaro tayo. Dito yung gagawin ko. Sasabihin ko, I went to the market. Game na ba kayo? Alam niyo ba yung laro na yon? I went to the market. Ako magsasabi, I went to the market and bought some. Magsasabi ako ng mga binili ko sa market, ang mga prutas na nabili ko sa market, at aalalahanin nyo lang kung ano yung binanggit kong prutas. Okay? Ready na ba kayo? Sige, subukan natin ha? Okay, una. I went to the market and I bought some apples. I went to the market and I bought some apples. Kayo nga, I went to the market. Sige nga. 1, 2, 3. Very good. Natandaan ninyo. I went to the market and bought some apples. Okay, dadagdagan ko para mas ma-practice ang inyong mga pag-iisip. I went to the market and bought some apples and bananas. I went to the market and bought some apples and bananas. O, kayo naman. Very good. I went to the market and bought some apples and bananas. Dadagdagan ko pa para mas maging exciting ang inyong pag-memorize. Okay? I went to the market and bought some apples, bananas, tomatoes, and oranges. I went to the market and bought some apples, bananas, tomatoes, and oranges. Oh, kayo naman. Very good. Nakuha ninyo 4 na prutas, no? Apples, bananas, tomatoes, and oranges. Oh, kaya pa ba? Dadagdagan pa natin. Panghuli. Okay. I went to the market and I bought some apples, bananas, tomatoes, oranges, and eggplants. I went to the market and bought some apples, bananas, tomatoes, oranges, and eggplants. Oh, kayo naman. Tignan ko nga kung maaalala ninyo. Very good. Oh, ilang items na yung binili natin. I went to the market and I bought some apples, bananas, tomatoes, oranges, and eggplant. Very good. Ayan, kung naalala na ninyo ang mga pinamili natin sa market, ibig sabihin ay ready na kayo sa ating pag-aaral ngayon sa eSkwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ano na nga yung mga requirement ni Teacher Jo para makinig kayo bago tayo magsimula? Ano yung requirement ko? Dapat ay nakaupo ng maayos sa inyong panonood at pakikinig. Una yan, di ba? Dapat ay nakaupo ng maayos sa panonood at sa pakikinig. At ang pangalawa, may nakahandang lapis at papel. May nakahandang lapis at papel. At ang ikatlo, pinakaimportante, huwag mag-skip ng online sessions dahil bawat aralin ay mahalaga. Huwag mag-skip ng online sessions dahil bawat aralin ay mahalaga.
Tatlong requirements lang naman, uupo ng maayos sa inyong pakikinig. Syempre, dapat laging may lapis at papel, parang nasa school lang, di ba? Dapat laging ready. And then, huwag mag-skip ng online sessions dahil ang bawat aralin ay mahalaga. So kung kayo ay nanonood sa pamamagitan ng Facebook, pwede kasi ninyong ma-skip yung ating lesson. Pero huwag nyo nang skip dahil lahat yan ay kailangan ninyong matutunan. Okay, ready na ba kayo sa ating online learning? Tara! Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa panibagong lesson ngayong araw na ito? Sa pagkakataong ito, ikaw ay inaasahang makakagamit ng magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon katulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan, at pagbati. I-apply natin sa araling ito ang tama at magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon. At makapagtatanong tungkol sa larawan, kwento at napakinggang balita. Alam mo bang ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa iba't ibang paraan? Magalang ka ba? Paano nga ba gumalang sa pamamagitan ng pananalita? Sa kabuuan, ang paggamit ng mga ito ay nagpapakita kasi ng respeto at paggalang sa iyong kausap. O narito ang mga halimbawa ng magagalang na pananalita. Una, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ito ay ginagamit sa pagbati, syempre sa umaga. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Yan naman ang pagbati na ginagamit sa hapon. Magandang gabi po. Ito naman ang ginagamit na pagbati sa gabi. Magandang araw po. Ito ay pagbati naman na pwedeng gamitin sa umaga, sa hapon, o sa gabi. Makikiraan po. Saan kaya pwedeng gamitin ito? Tama, kung ikaw ay makikiraan, maaari mo itong gamitin. Salamat po. Ito naman ay ginagamit sa pasasalamat. Pasensya na po.
ipagpaumanhin po ninyo. Ang mga salitang ito ay ginagamit sa paghingi naman ng paumanhin, lalo na kung ikaw ay nagkamali. Maaari po ba? Ito naman ay ginagamit bilang panghingi ng pahintulot o paghingi rin ng tulong. Sige nga, magbibigay ako ng halimbawa at kayo ang magsasabi sa akin ng magalang na pagbati. Handa na ba kayo mga bata? Ano ang sasabihin ninyo kapag nakita ninyo ang inyong guro sa umaga? Ano ang inyong magalang na pananalita? Tama! Magandang umaga po ang magalang na pananalita at pwedeng gamitin na pagbati sa umaga. Paano naman kung ang inyong kapitbahay ay dumalaw sa inyong tahanan ng gabi? Ano ang inyong magalang na pananalita? Tama! Magandang gabi po. Yan ang pwedeng gamitin na pagbati sa gabi. Ano naman ang magalang na pananalita na pwede mong gamitin kapag ikaw ay daraan? Very good! Makikiraan po. Yan ang tamang magalang na pananalita. Kung ikaw naman ay nakatanggap ng mga bagay mula sa nakatatanda, ano ang iyong magalang na pananalita? Kung ang sagot mo ay salamat po, ay salamat naman dahil ikaw ay tama. At kung kayo naman ay nagkamali, ano ang inyong sasabihin sa mga nakatatanda? Ano ang pwede ninyong magalang na pananalita? Tama. Paumanhin po. Pasensya na po. Ipagpaumanhin po ninyo. Yan ang mga tamang magagalang na pananalita kapag humihingi ng paumanhin. Very good. Sa ating gawaing pagkatuto, syempre ihanda na ang mga lapis at ang inyong papel dahil meron na naman kayong sasagutin. Handa na ba ang lapis at papel? Sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon sa ibaba. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Una, nais mong isauli sa iyong nakatatandang kapatid ang hiniram mong ballpen. Nais mong isauli sa iyong nakatatandang kapatid ang hiniram mong ballpen. Ano ang iyong magalang na pananalita? Letter A, ito na ang ballpen mo. Ito na ang ballpen mo. O letter B, maraming salamat po, ate. Maraming salamat po, ate. Ano ang pipiliin mong sagot? Letter A, ito na ang ballpen mo. O letter B, maraming salamat po, ate. Kung ang sagot mo ay letter B, maraming salamat po, ate, ikaw ay tama. Dahil pinahiram ka, kailangan mong magpasalamat. Yan ang magalang na pananalita. Yan ang magalang na batang Pilipino. Ikalawa,
Ibig mong magpaalam sa iyong ina upang dumalo sa kaarawan ng iyong kaklase. Ibig mong magpaalam sa iyong ina upang dumalo sa kaarawan ng iyong kaklase. Letter A. Inay, maaari po ba akong dumalo sa kaarawan ng kaklase ko? Letter A. Inay, maaari po ba akong dumalo sa kaarawan ng kaklase ko? O letter B. Inay, pupunta po ako sa kaklase ko. Letter A. Inay, maaari po ba akong dumalo sa kaarawan ng kaklase ko? O letter B. Inay, pupunta po ako sa kaklase ko. Inay, pupunta po ako sa kaklase ko. Ano ang tamang sagot? Kung ang sagot mo ay letter A, Inay, maaari po ba akong dumalo sa kaarawan ng kaklase ko? Ikaw ay tama. Ikatlo. Nasalubong mo si Ginang Francisco na iyong guro isang umaga. Ano ang iyong magalang na pagbati? Letter A. Magandang umaga po, Ginang Francisco. Letter A. Magandang umaga po, Ginang Francisco. O letter B. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Letter A. Magandang umaga po, Ginang Francisco. O letter B. Saan ka pupunta? Kung ang sagot mo ay letter A, magandang umaga po, Ginang Francisco, yan ang tamang-tamang sagot. Ikaapat. Nais mong hilingin sa iyong tatay na iabot ang baso na nasa tabi niya. Nais mong hilingin sa iyong tatay na iabot ang baso na nasa tabi niya. Ano ang sasabihin mo? Letter A, iabot mo nga ang baso. Letter A, iabot mo nga ang baso. O letter B, pakiabot po ng baso, tatay. Ano ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay letter B, pakiabot nga po ang baso. Pakiabot po ng baso, tatay. Ikaw ay tama. Naku, matutuwa ang iyong tatay kapag gumamit ka ng paki at ng po. Yan kasi ang magalang na pananalita na masarap sa tenga ng mga nakatatanda. Ikalima, binigyan ka ng baong pera ng iyong tatay. Anong iyong sasabihin? Letter A, salamat po, tatay. Letter A, salamat po, tatay. O letter B, kulang pa po, tatay. Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay letter A, salamat po, tatay. Tama ka. Dahil maganda na laging nagpapasalamat ang bata sa mga binibigay sa kanya. Paano kaya kung sabihin mong kulang pa po, tatay? Naku, baka sumimangot ang iyong tatay at malungkot dahil baka sabihin hindi ka marunong magpasalamat. Kaya, ang tamang sagot ay letter A. Salamat po, tatay. Very good kayo sa ating gawaing pagkatuto. O narito pa ang isa. Ihanda pa rin ang inyong lapis at papel. Isulat ang check sa iyong kwaderno kung ang pahayag sa bawat bilang ay nagsasabi ng paggalang. Uulitin ko, isulat ang check sa iyong kwaderno o papel kung ang pahayag sa bawat bilang ay nagsasabi ng paggalang.
Number 1, magandang hapon po, Ginoong Alex. Magandang hapon po, Ginoong Alex. Yan ba ay check o walang check? Tignan nga natin sa number 2. Binibining Sanchez, maaari po ba akong lumabas at magtungo sa kantin? Binibining Sanchez, maaari po ba akong lumabas at magtungo sa kantin? Lalagyan mo ba ito ng check o walang check? Ano ang sagot mo? Ikatlo, alis dyan, Ginang Perez. Alis dyan, Ginang Perez. Ito ba ay lalagyan ng check? Lalagyan mo ito ng check kung ito ay nagpapahayag ng paggalang. Pero kung hindi nagpapahayag ng paggalang, walang check na ilalagay sa number. Number 4, hindi ko sinasadya, ipagpaumanhin mo. Hindi ko sinasadya, ipagpaumanhin mo, Wena. Lalagyan ba natin to ng check, kids, o walang check? At number 5, paraan nga, nakaharang ka sa daan. Paraan nga, nakaharang ka sa daan. Lalagyan ba ito ng check? Ito ba'y nagpapahayag ng paggalang? O walang check kasi hindi ito nagpapahayag ng paggalang? Tingnan nga natin ang inyong mga kasagutan. Number 1. Magandang hapon po, Ginoong Alex. Ito ba ay mayroong check? Kung kayo ay naglagay ng check sa number 1, ito ay tama. Ikalawa, Binibining Sanchez, maaari po ba akong lumabas at magtungo sa kantin? Binibining Sanchez, maaari po ba akong lumabas at magtungo sa kantin? Kung ang iyong sagot ay check, ikaw ay tama. Dahil ito ay nagpapahayag ng paggalang kay Binibining Sanchez, nagpapaalam papunta sa kantin. Ikatlo, alis dyan, Ginang Perez. Alis dyan, Ginang Perez. Ito ba ay may check o wala? Kung hindi ninyo nilagyan ng check, yan ay tama. Dahil hindi ito nagpapahayag ng paggalang. Ika-4, hindi ko sinasadya, Wena, ipagpaumanhin mo. Hindi ko sinasadya, Wena, ipagpaumanhin mo. Kung nilagyan mo ng check ang number 4, ikaw ay tama dahil ito ay nagpapahayag ng paggalang. Ika-5, paraan nga, nakaharang ka sa daan. Paraan nga, nakaharang ka sa daan. Kung hindi ka naglagay ng check sa number 5, yan ay tama dahil hindi ito nagpapahayag ng paggalang. Tandaan nyo, kids, kayo ay mga bata pa at mahalaga na habang bata pa ay natututunan na ninyo na magsalita na may magalang na pahayag. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.
Madalas ka bang makaramdam ng pang-aapi o yung pang-aasar? Pakinggan mo ang aral sa kwento natin ngayong araw. Sa isang farm, may maliit na asno na laging pinagtatawanan. Tinatawag siyang lampa at hindi makatakbo ng mabilis dahil sa kanyang kaliitan. Hello, friends! Ang ganda ng suot mo. Ang sapatos mo ang kintab, nakakasilaw sa ganda. Wow! At ang karwahe ang laki-laki. Bagay na bagay sa'yo ang suot mong bakal sa katawan, kaibigang kabayo. Salamat sa inyo. Kaibigan talaga kayo. Oh, saan bang lakad mo, kaibigang kabayo? At napakaganda ng ayos mo. Hay nako, asno. Huwag mo nang itanong at baka mainggit ka na naman. Saan nga ang lakad mo, kaibigang kabayo? Simple lang naman. Ako ay susunduin mamaya ng isang katiwala. Nya! Sasakyan daw ako ng isang hari. Yung pinakamayabang hari sa kabilang bayan. Kaya, kitang-kita nyo naman, suot pa lang at karwahe. Mukha ng mayaman. Oo nga, kaibigang kabayo. Napakapalad mo naman at ang husay mo para piliin ka ng hari. Siyempre, tingnan nyo naman ang tayo ko. Very confident. Ano ba yung itsura mo, asno? Lagi ka lang nakayuko at nasa isang gilid nakapwesto. Bilis-bilisan mo naman ang kilos mo. Hindi mo ako gayahin. Isang malaking kabayo. Mabilis akong tumakbo. Halika, maghabulan tayo! Bilis! Paano ba yung mabilis? Ganito ba? Kumain ka ng isang sakong damo. Bibilis kang lumaki. Oo nga, bakit hindi ka gumaya sa amin? Ako si Kalabaw, napakasipag ko. Baw. Ako ang katulong ng boss ko na magsasaka sa araw-araw. Nagiging madali para sa kanya ang pagtatanim at kahit na ang pag-ani dahil kasama niya ako palagi. Kahit gaano katindi ang sikat ng araw, walang atrasan sa trabahong pangmalakasan. O naman, halos bahay ang daladala. Kasama ako ng boss ko kahit saan siya magpunta. Dala ko ay bigas, mga kagamitan, kahit ng kapaninda. Kasi hindi ako madaling mapagod at laging handang lumakad. Araw-araw, lagi siyang pinapansin ng ibang mga hayop gaya ng baka, kabayo at kalabaw. Pero madalas ay naiiwan ng asno na naluluha at nalulungkot. Oh, lampa! Lampa! Oh, lampa! 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 Pasensya na kayo. Hindi man kalaki ang katawan ko, hindi man sinlakas at singkising ng sa inyo, handa naman akong tumulong sa boss ko. Balang araw, pag malaki na ako, naniniwala akong magiging kagamit-gamit din ako. Sa ngayon, ganito muna ako. Ang lahat ng kaya kong gawin muna, ang aking sinusubukan. Marami ka pang kakaining damo, asno. Tingnan natin kung hanggang saan yung pagmamalaki mo. At sa palagay ko, hindi mo kayang abutin ang mga bagay na narating ko na. Oo naman, kaibigang kabayo. Sa haba at ganda ng buntot mo, walang panama to kay asno. Sa takong ng sapatos kong kakatok-katok sa kalsada habang ako'y tumatakbo, Sa patugulan na lang sa sakahan, baka sumuko ang maliit mong katawan. Sa kulay ng balat mong maputla, maraming sikat ng araw ang iyong kailangan.
Opo, tatandaan ko po ang inyong mga payo, kaibigang baka, kalabaw at kabayo. Balang araw, kapag lumaki na po ko, susundin ko po ang mga sinabi ninyo. Sa kabila ng napakaraming mga masasakit na salita na binato sa batang asno, parang ang lahat ng ito ay hindi niya pinapansin at siya ay nagpatuloy na tumulong sa gawain ng kanyang amo hanggang sa isang araw, Kaibigang kabayo, baka at asno, narinig ba niyo ang usap-usapan? Yung naghahanap ng masasakyan ang Mesiyas sa Jerusalem? Talaga ba? Naku, hindi na nila kailangang mapagod dahil kapag nakita nila ako, sigurado akong alam na this. Palagay ko naghanap sila ng mas malaki at yung may mas kayang manatili sa mainit na sikat ng araw. Kagaya ko na isang kalabaw. O baka naman ang hanap nila ay isang baka. Sa lawak ng kaya kong kargahin, ang bahay ng may-ari isakay mo pa. Feeling ko, ako na talaga. Ako yun! Ako na kasi ang kinuha dati ng hari eh. Give chance to others. Ako yun. At ang others ay none other than me. Teka po, saan niyo po ako dadalhin? Naku, hindi ko po alam kung kakayanin ko po. Pero sige po, susubukan ko po. Ikaw? Laking gulat ng magkakaibigang kalabaw, baka at kabayo nang pinili ng lalaki na masasakyan ng Mesiyas sa Jerusalem para sa kanyang triumphant entry ay ang asno. Pinili ni Jesus ang humble asno dahil ito ang sumisimbolo ng kapayapaan. Dumating si Kristo sa sanlibutan, alay ang kapayapaan para sa pangkalahatan. Wow! Nakakamangha! Ang lahat ay umuyuko at nagbibigay pugay sa kanya. Ang lalaking nakasakay pala sa akin ay ang hari ng mga hari. Salamat po, Jesus! Mga bata, huwag na huwag niyong titignan ang sarili bilang mas mataas sa kapwa. Lagi niyong tandaan na mahal ni Jesus ang mga batang mayroong humble heart. Hindi natutuwa ang Diyos sa batang nangahamak ng kapwa-bata o nambubuli. Sabi nga sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Nagbabalik ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Kids, ihanda pa ang inyong mga sarili para sa ating mga susunod na lesson. Lagi lang ding i-ready ang inyong lapis at papel para sa ating mga gawaing pagkatuto. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro. Makinig ng mabuti sa kwentong babasahin ko ngayong araw na ito at pagkatapos ay sasagutin ninyo ang mga tanong patungkol sa aking binasa. Si Danilo, ang masipag na traffic enforcer. Siya ay si Danilo. Siya ay araw-araw na nasa kalsada. Pinapanatili niyang maayos ang daloy ng trapiko.
Kahit mainit ang panahon, tuloy pa rin siya. Stop, go, ang kumpas ng kaniyang mga kamay. Maglakwat siya sa oras ng trabaho ay ayaw niya. Sabay iling sa lalaking nagyayaya sa kanya. Yan si Danilo, masipag na traffic enforcer. Sagutin nga natin kids ang mga katanungan mula sa aking binasa. Una, sino ang nasa kalsada araw-araw? Sino raw ang nasa kalsada araw-araw? Sino nga? Kung ang sagot nyo ay si Danilo, ang masipag na traffic enforcer, kayo ay tama. Pangalawa, ano ang gawain ng traffic enforcer? Ano raw ba ang ginagawa ng traffic enforcer? Tama, pinapanatiling niyang maayos ang daloy ng trapiko. Ikatlo, ano ang mga galaw na ipinapakita sa sinabi sa kwento? Ano ang mga galaw na ipinapakita sa sinabi sa kwento? Ang mga galaw ay ang stop, go, at ang kumpas ng kaniyang mga kamay. Ano naman sa palagay mo ang makikita mong ekspresyon sa mukha ng traffic enforcer kapag maayos ang daloy ng trapiko? Nakasimangot ba o nakangiti? Tama, nakangiti. Very good. Sa araling ito, ikaw naman ay inaasahang matuto na makagamit ng wastong pangalan sa pagbibigay ng pangalan ng tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari, at makatutukoy sa kailanan ng pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, sa ngalan ng bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Ito ay may dami o bilang. Kailanan naman ang tawag sa dami o bilang ng pangalan. May tatlong uri ng kailanan ang pangalan. Ito ay ang isahan, dalawahan, at maramihan. Ang isahan ay pangalang likas na nag-iisa lamang ang bilang o isa lang, isahan. Yan ang clue. Ginagamit ng pangtukoy na ay ang si at ni. Okay? Isahan. Yan ang isang uri ng kailanan. Halimbawa, si Ana ay matalinong bata. Kaarawan ng kaibigan niya ngayon. Si Ana ay matalinong bata. Kaarawan ng kaibigan niya ngayon. Niya ay pangalang likas at isahan. Pangalawa, yung dalawahan. Ang clue ninyo ay dalawa. Ito ay pangalang may dalawang bilang. 1, 2.
isa, dalawa. Kapag dalawahan, gumagamit ng pantukoy na ang, mga, sina, nina, at mag. O bibigyan ko kayo ng halimbawa. Magkasama ang magkapatid sa pamamalengke. Magkasama ang magkapatid sa pamamalengke. Magkapatid. Ibig sabihin ng magkapatid, dalawa silang magkapatid. Pangalawa, magkaibigang matalik sina Aling Gina at Maria. Magkaibigang matalik sina Aling Gina at Maria. Mag. Para sa kailanan na dalawahan. Ikatlo, maramihan. O yan, marami. Ito ay kailanan ng pangalang mahigit sa dalawa ang pinag-uusapan. Ibig sabihin, pinag-uusapan nito ay tatlo o higit pa. Gumagamit ng pantukoy na mag at may inuulit na unang pantig ng salita. Yan ang kaibahan ng maramihan. Tandaan ninyo kids, kapag dalawahan, magkaibigang matalik sina Aling Gina at Maria. Kapag maramihan, ito na ang halimbawa. Nagkakatuwaan ang magkakapatid habang namamalengke. Nagkakatuwaan ang magkakapatid habang namamalengke. Ang magkakapatid ay nasa bilang na maramihan. Yan ay magkakapatid. Isa pang halimbawa, ang mga mag-aaral na tinuturuan niya ay masisipag. Ang mga mag-aaral na tinuturuan niya ay masisipag. Ibig sabihin, ang pangalan na ito ay tumutukoy sa maramihan. Okay? Tandaan natin, may tatlong uri ng kailanan ang pangalan. Tatlong uri, kids. Una ay ang isahan, pangalang likas na nag-iisa lamang ang bilang. Okay? Yan ay isahan. At ang pantukoy na ginagamit ay ang, si, at ni. Sunod naman ay ang dalawahan o dalawahan. Ito ay pangalang may dalawang bilang. Gumagamit ng pantukoy na ang mga, nina, at mag. Dalawahan. Pangatlo, maramihan. Ito naman ay kailanan ng pangalang mahigit sa dalawa ang pinag-uusapan. Gumagamit ng pantukoy na mag at inuulit na unang pantig ng salita. Okay? Yan ang pangalan na kailanan. Sa ating gawaing pagkatuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin ang kailanan nito at isulat sa iyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nasa kwarto si Pepe. Ang kailanan ay isahan. Isa lang si Pepe kaya ginamit ay si. Narito na ang unang tanong. Naglakad sa hardin si Kimi.
Naglakad sa hardin si Kimi. Ano ang kailanan? Isahan, dalawahan, o maramihan? Kung ang sagot mo ay isahan, tama dahil ginamit ay si. O naglakad sa hardin si Kimi, ibig sabihin mag-isa lang si Kimi na naglakad sa hardin. Pangalawa, kinuha ni Lito ang pera sa kaniyang bag. Kinuha ni Lito ang pera sa kaniyang bag. Ano ang kailanan? Isahan, dalawahan, o maramihan? Kung ang sagot mo ay isahan, tama pa rin dahil ginamit ang salitang ni. Katlo, ang bahay nina, ate at kuya ay malayo. Ang bahay nina, ate at kuya ay malayo. Ano ang kailanan rito? Ano ang clue? Bahay nina, ate at kuya, o ilan daw? Kung ang sagot ninyo ay dalawahan, kayo ay tama. Dahil ito ay tumukoy sa nina, ate at kuya. Panghuli, ang daming mga ibon dito. Ang daming mga ibon dito. Ano ang kailanan? Isahan, dalawahan, o maramihan? Kung ang sagot ninyo ay maramihan, tama. May clue na nga, di ba? Ang daming mga ibon dito. Very good. Alam na ninyo ang kailanan. Ang pang-isahan, dalawahan, at maramihan. Very good. Tandaan ninyo, kids, ha? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, hayop at pangyayari. Ito ay may dami o bilang. Ang tawag sa dami o bilang ng pangalan ay kailanan. May tatlong uri ng kailanan ang pangalan. Ito ay ang isahan, dalawahan, at maramihan. Sa aking pagbibigay ng mga halimbawa ng kailanan ng pangalan, ang isahan ay ang likas na uri ng pangalan na nag-iisa lamang ang pinakamadaling gawan ng pangungusap. Narito pa ang isang kwento. Ang kwento na ito naman ay magtuturo sa atin ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makakapagsunod-sunod ng mga pangyayari sa napakinggang kwento sa tulong ng larawan at pamatnubay na tanong. Ang mga pangyayari sa kwento ay napagsunod-sunod sa pamamagitan ng paggamit ng salitang pang-ugnay gaya ng una, pangalawa, sunod, pagkatapos at huli. Pakinggan ninyo ang babasahin kong kwento. Ang dagang mahilig sa keso. Halaw sa kwento ni Ofelia Concepcion na inilathala ng The Bedtime Stories in Full Color. Si Bobwit ay isang makulit na daga. Mahilig siyang kumain ng keso. Ang kaniyang tatay ay nagtatrabaho sa pabrika ng keso, kaya laging may baong keso si Bobwit sa paaralan. Mahal na mahal si Bobwit ng kaniyang mga magulang. Maginhawa ang buhay ni Bobwit. Lahat ng kanilang pangunahing pangangailangan ay natutugunan.
Isang araw, natanggal sa trabaho ang ama ni Bubwit. Dahil sa sama ng loob, ito ay nagkasakit. Lahat ng kanilang naipon ay pinambayad at binili ng gamot hanggang sa wala na silang makain. Hindi nawala ng pag-asa ang nanay ni Bubwit. Siya muna ang naghanap buhay para sa kaniyang pamilya, habang si Bubwit ay nag-aaral ng mabuti at tumutulong din sa mga gawaing bahay. Makalipas ang ilang buwan ay gumaling ang tatay ni Bubwit. Siya ay muling nagkaroon ng maayos na hanap buhay. Naging maayos ang buhay ng pamilya ni Bubwit. Narito ang mga katanungan sa ating kwento. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, ano ang trabaho ng tatay ni Bubwit? Letter A, gumagawa ng keso? O letter B, gumagawa ng kape? Letter A, gumagawa ng keso? O letter B, gumagawa ng kape? Kung ang sagot ninyo ay letter A, gumagawa ng keso, kayo ay tama. Number 2. Sino ang nagtatrabaho sa pabrika ng keso? Sino ang nagtatrabaho sa pabrika ng keso? Letter A, kuya ni Bubwit? O letter B, tatay ni Bubwit? Kung ang sagot mo ay letter B, tatay ni Bubwit, yan ang tama. Pangatlo, saan lagi nagdadala ng baong keso si Bubwit? Saan lagi nagdadala ng baong keso si Bubwit? A. Sa bukid, B. Sa paaralan. A. Sa bukid, B. Sa paaralan. Kung ang sagot mo ay letter B, sa paaralan, ikaw ay tama. Mahilig ka bang magbasa ng kwento? Very good! Dahil ang pagbabasa ay isa sa mga pamamaraan para mahasa ang iyong reading and comprehension skills. At sa araling ito, ikaw ay inaasahang makakagamit ng naunang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang alamat o teksto. At ang alamat ay kwentong bayan na naglalahad kung saan at paano nagmula at nabuo ang mga bagay-bagay sa daigdig. Ito ay nagsasalaysay ng mga pangyayari na nagdulot ng pagkabuo ng mga tunay na tao, pook o bagay sa mundo. Ang alamat ay kwento lamang. Ito ay isang malikhaing akda at isang uri ng panitikan. Narito ang isang alamat kung saan marami tayong mapupulot na aral. Pakinggan maigi ang kwentong aking babasahin dahil sa dulo ay meron tayong gawain sa pagkatuto. Ang alamat ng Bulkang Taal. Sa isang lugar sa Batangas, naninirahan si Datu Balindo at anak nito na prinsesa na si Taalita. Isang araw, hindi sinasadyang nahulog ang gintong singsing ng prinsesa sa dagat. Ang singsing daw ay napakahalaga, hindi lamang dahil ginto ito, kundi dahil makasaysayan ito sa buhay ng Datu. Yang singsing na yan ay nagpasaling-saling
sa kamay ng aking mga ninuno na pawang mga Raha at Lakan. Yan pati ang piping saksi ng pagbuklo rin ang puso naming mag-asawa. Kaya't pinahanap ito ng datu sa mga matitipunong kagawad ng barangay. Ngunit, isa man sa kanila ay bigo sa paghanap. Si Mulawin, isang binata ang mapalad na nakahanap ng singsing. Ibinalik niya ito sa prinsesa at sa laki ng utang na loob ng mag-ama, naging malapit sa kanila ang binata. Hindi naglaon at naging magkasintahan si Taalita at Mulawin. Pumayag naman ang ama sa pag-iisang dibdib nila dahil alam niyang mabait at matapat at mapagkakatiwalaan si Mulawin. Masaya ang buhay ng mag-asawa at nang matanda na ang Raha, si Mulawin ang namahala sa barangay. Madalas na ang ginagawa nilang pasyalan ay ang lawa. Namamangha ang mag-asawa at natutuwang minamasdan ang mga isda at ibang nabubuhay sa dagat. Isang araw, sa pamamangka nila, natanawan ni Taalita ang isang di karaniwang bulaklak na nakalutang sa tubig. Kay ganda ng bulaklak na yon, kukunin ko. At bago napigilan ng asawa ay nakatalon agad sa tubig. Hinintay ni Mulawin na lumitaw ang asawa, ngunit hindi ito pumapaimbabaw. Dagling tumalon din ang lalaki para saklolohan ng asawa, ngunit pati siya ay nawalang parang bula. Laking pagluluksa ng buong barangay sa nangyari sa kanilang mahal na Raha Mulawin at Prinsesa Taalita. Hindi naglaon, may lumitaw sa gitna ng lawa sa kinalunuran ng magsing-irog na isang pulo. Yan ang Bulkang Taal. Pangalang ibinigay ng amang datu para laging ipagunita ang mga nawalang anak. Sa ating gawain sa pagkatuto, sagutin ang mga tanong batay sa aking binasang kwento at ang sagot ay isusulat ninyo sa inyong papel. Una, sino-sino ang mga tauhan sa binasang alamat? Sino-sino ang mga tauhan sa binasang alamat? 3 ang tauhan doon. Naaalala nyo ba kung sino-sino yung tauhan na yon? Alalahanin nga natin. Una ay ang ama ng prinsesa na ang pangalan ay Datu Balindo. Tama. Yan ang isa sa mga tauhan sa alamat. At ang mag-asawa, anong pangalan ng mag-asawa? Sina Raha Mulawin at Prinsesa Taalita. Tama. Ano ang katangian ni Raha Mulawin? Ano kaya ang katangian ni Raha Mulawin? Kung ang sagot ninyo ay matapang at matapat, tama kayo.
dahil matapang niyang sinuong ang dagat para lang makuha ang singsing ng prinsesa at nang nakuha niya ang singsing ay matapat niya itong ibinigay kay Datu Balindo. Tama ba ang ginawa ni Raha Mulawin na sundan ng kaniyang asawa sa ilog? Sa palagay ninyo, kung kayo si Raha Mulawin, tutulungan ba ninyo si Prinsesa Taalita? Ililigtas ba ninyo si Prinsesa Taalita? Kung ang sagot ninyo ay tama at ililigtas ninyo ang prinsesa, kayo ay tama dahil ang pagtulong sa kapwa ay isang mabuti at magandang pagpapakita ng pagkalinga sa kapwa. Very good kayo, kids! Kids, na-enjoy niyo ba ang ating online lesson ngayong araw na ito sa e-Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan? Ang dami nating ginawa, ano? Tayo ay nagbasa ng alamat at syempre maraming mga natutunan, lalong-lalo na ang maggalang na pamamahayag. So, dapat kayong mga bata, laging ang kausap kasi ninyo mga nakatatanda. At kapag nakatatanda ang inyong mga kausap, lagi kayong gagamit ng po at opo at yung mga magalang na pananalita. Dahil yan ay nararapat ninyong gawin bilang mga bata at kapag na-practice na ninyo yan, hanggang sa inyong paglaki ay hindi nyo yan malilimutan. Bago tayo magtapos, iiwanan ko sa inyo itong Bible verse na ito mula sa Unang Kronika 16:11. Unang Kronika 16:11. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa Kanyang kalakasan, palagi kayong dumulog sa Kanya. Magtiwala kayo sa Panginoon at sa Kanyang kalakasan, palagi kayong dumulog sa Kanya. Okay? At hanggang dito na lamang po ang inyong programang e-Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan na papakinggan sa FEBC Radio TV at syempre napapanood rin sa Facebook Live ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Alam niyo kids, 73 years old na ang FEBC. Lolo na ang FEBC. Pero hanggang ngayon tayo ay nananatiling non-commercial radio station, non-profit. Ibig sabihin, walang commercial. Di kagaya ng mga napapanood ninyo sa television na mayroong mga commercial. Kahit sa radio, wala tayong commercial. Tayo ay nananangan lang sa kabutihan at sa provision ng ating Diyos. Kaya, kids, isama niyo sa prayers ninyo ang FEBC. Lalo na ang programang e-Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. At ipag-pray nyo kami, mga teacher ninyo at yung buong production ng e-Eskwela para mas marami kaming maiabot na learning sa inyong lahat. Okay? God bless you mga bata. See you all next week. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro para sa Paaralang Bayan sa Himpapawid, hatid ng e-Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Bye! E-Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan.